Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na kaming lahat ay umiibig na? Umiibig na sa aming Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, may suhol pala sa Biblia. Ano ito? Ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo pa yung manalangin muna. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalam niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Hindi po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman po ang pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang sa inyo. Papasukin mo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan at maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, may suhol pala sa Biblia. Ano ito? Ating alamin. Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Isaiah chapter 5 verse 20 to 23. Verse 20. Kawawa kayo mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanag ay inaaring dilim at ang kadilim ay liwanag ang turing. Mapait na abdo ay sabing matamis, at ang matamis ay minamapait. 21. Kawawa rin kayong mga may akalang kayo ang marunong, at matatalino ang inyong palagay sa inyong sarili. Kawawa kayong mga nangunguna sa pag-iinuman, mga dalubhasa sa gawang maghalo ng inuming alak. 23. Pinakakawalan ang may kasalanan dahil sa suhol, at ang katarungan ay ipinagkakait sa taong matuwid. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. So, hindi na naman po ng talata na ating nabasa sa Biblia. Kawawa daw itong mga baligtad ang pag-iisip. Ang mabuting gawa ay minamasama. Brother and sister. At ang kadiliman ay ginagawang liwanag. Ang liwanag ay ginagawang kadiliman. Kalinghaga po ang pagkakasulat sa Biblia, pagkakasabi. Mabubuting gawa ay ginagawang masamang gawain, brother and sister. Totoo po talaga ito, nangyayari po ito dito sa atin sa sanlibutan, na mga baliktad ang pag-iisip. Lalong-lalo na po sa ating topic sa araw na ito, yung mga may kasalanan ay nawawala bisa. Nakakalusot ang mga may kasalanan. Ito po yung nangyayari din po sa atin dito sa sanlibutan, dito sa batas natin sa Pilipinas, sa batas ng tao, brother and sister, nang dahil sa suhol. Marami pong mayroong pangyayari, brother and sister, na
na napapawalang sala ang may kasalanan dahil po sa suhol. Ang pinagtitibay po sa nabasa natin talata, napakakawawa daw ng mga matutuwid na nabibiktima ng mga ganitong klaseng pag-uugali, brother and sister. Ang mga may kakayahang magsuhol ay nakakaligtas po sa kanilang mga kasalanan dito po sa batas ng tao, brother and sister. Pero po sa batas ng Diyos ay hindi po sila makakaligtas, brother and sister, pagkat sa batas ng Diyos ay wala pong lihim. Kaya huwag po natin ugaliin na ganitong klaseng pag-uugali, paglaspastangan sa katarungan ng mga taong naaapi na sa kadahilan ng baliktad po ang pag-iisip. Ang masama ay ginagawang mabuti, ang mabuti po ay ginagawang masama. Alam po ng ating Diyos, walang lihim sa Diyos ang mga gumagawa ng ganitong klaseng pagsusuhol upang mailigtas ang kanilang pagkakasala. Sa batas ng Diyos ay wala silang ligtas. Makaligtas man sila sa batas ng tao dahil sa kadahilanan sila ay nagsuhol, pero sa ganti ng ating Diyos amang nasa langit, sa batas ng ating Diyos amang nasa langit, ay wala po silang ligtas, brother and sister. Kaya huwag po natin gawin ng mga ganitong klaseng kaugalian na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos amang nasa langit, sapagkat lahat ng ginagawa po natin ay alam ng ating Panginoon Diyos, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana huwag po kayong manawa makinig every Sunday na aking pong binabahagi na salita ng Diyos na buhay makapangyarihan, upang sa ganun po nagkaroon po tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Brother and sister, magtatapos na po yung ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Napagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming salamat po. Ang ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.